At saka, nandiyan kayo, at inaalalayan kayo ng ating kumpadre, si Atty. Philip Curado. Magaling din po yan at we are very fortunate. Ay palagay ko, Jukes, bigyan ng role yan. Si Atty. Curado as one of the Ramboys. Tol, Atty, bibigyan ka daw ng role. Oo. Magpakita ka naman daw dito. Thank you so much, Attorney. And this time, we have Mel Navarro na magtatanong. Mel? Hello po, Senator Romy. Natatandaan niyo po ba ang last movie niyo? Ang dami ko hindi natapos eh. Oo, ang dami ko natapos. Hindi natapos. Yung Bad Boy 3, may isang araw pa. Yung Mista 2, saka isang araw pa lang kami. Marami nakapipil. Dahil hindi ko naman talaga si mananalo ko. Hindi ko na-expect ko talaga. Ano ko lang talaga ng number 1. Talagang kung lang ako ni Mayor Duterte, ni Presidente Pino. Kaya mayroon pa dalawang pelikula na hindi ko pa tatatapos. Pero ito po, tatapusin ko po. May plano po rin po kayo pagpatuloy na pinili yung mga pelikula? Opo. Pero nahahin ko lang po ito. Dahil ang tingin ko po dito kasi, alam mo ba, ginawa niya ay Atty. na, ginawa niya kay Goyo, dapat lang. First time niyo po ba gumawa ng isang biopic? Hindi po, ginawa na natin yung espasyo. Pero ito po kasi, buhay. Mel, yung bato. Magandang pagkatapos ng imagination po kasi pag nag-premiere na ito, magkakaroon ng mga show. Pagkatapos ng palabas, pwede magkaroon ng pag-usap. Yung mga nanonood, nandun si Sir Ray. Maganda na merong pag-usap. Kasi kami lumakakita din eh. Na narinig natin siya sa sasalita. Napaka-importante na marinig natin siya. So masasabi niyo po na ito ay very fitting comeback niyo sa pelikula? Opo. Naku, wala po talagang pinakamatindi. Siyempre ako katulad ng sinabi ko kanina, big boy ko. Makita ako big boy. Sama sa bahay yun. Kuli ko na po reaction ni Senator Green sa Nagpapasalamat ako dahil naitanong ninyo yan. Yung mga previous questions, yung i-hearing na batas ni Senator Romy, itong huling rule niya, actually, matagal na namin pong magkahiyan na panahon na rin para isulat yung kasaysayan natin. Nagtuturoan po kung sino susulat. Abi, kung gano'n ang mangyari, kayo na ang mag-initiative na isulat ito, hindi lamang sa pamamagitan ng pelikulang lang ito, kundi sa pamamagitan ng sinabi kay Senator Romy, yung interaction. Dahil ito yung tuturo natin kasaysayan na walang bias. Sabi ko, pag tinanong nyo kami, siyempre, yun ang sasabihin nila dahil gusto nilang palabasin na sila ang promotor ng mga pangyayari. So, kailangan isulat ito para matigil na ng tulungan. Nung katulad ninyo, na personal na saksi sa mga pangyayari. So, panahon ito dahil mahalaga sa akin ito dahil kailangan malaman ng susunod ng generasyon natin ng mga leader at mamamayan kung saan tayo nagaling, nasaan tayo ngayon, at saan natin sinusunod. Yan ang ibig sabihin ng system. So, my last question for the two directors, Director and Director Del. Mga director, kung hindi po nabasa yung script, ano po ang nalaman ninyong personal na pagkatao at buhay ni Senator Greenco at ano po ang exciting? Magandang hapon sa inyo na. Unang-una sa paano ko masasabihin? Sa tagal ko sa industriya, bibihira ako may starstruck. Pero nung unang nanginig namin with Senator Greenco, aaminin ko, hindi ako magsalita, starstruck ako. Kasi high school po ako noong naganap ng mga pangyayari ko. Napapanood ko siya sa TV at eto na ngayon, nakita ko siya ng personal. Kaya kakaiba yung karanasan na yun. Pangalawa, isa siguro na nakapag-antig ng aking damdamin para sa
kung mapapansin natin, kilala natin yung mga bayani ng panahon ng Kastila. From Andres Bonifacio, Jose Rizal, Goyo, lahat sila kilala natin sila. May alam tayo ito sa kanila. Pero yung mga bayani natin of recent history, para bang napura, kinalimutan, para bang wala tayong alam sa kanila. Siguro panahon na para muli natin balikan yung mga kaganapan na nawala o di kagaya pinura natin sa ating kaalaman itong mga kaganapan sa ating SSS. At ito yung maganda sa project nito. Dahil maliban sa pagpalahat ng buhay ni Senator Lino, muli natin mababalikan yung kasaysayan, ang kaganapan sa kasaysayan na nakakalungkot pero nakalimutan na ng karamihan. Pangatlo, siguro, ang kagagahan ng project nito, dahil sa kasalukuyang panahon, masyado tayong nalulong sa Marvel, di ba? Pag tinanong tayo ano ang bayani, kadalasan tingin natin sa bayani, ano ang tawag, superpower. May ganyang hindi tao halos. Pero ang layunin ng pelikula ito ay gawing tao yung bayani. Ipakita ang kanyang mga pakikipaka, ang kanyang mga pagkukulang, ang kanyang mga kahinaan. Ibalik siya sa lipunan na pinagaling niya. Gawin siya isa sa mga tao na kabilang lang doon sa lipunan. Para sa gano'n ay mawawaan at yakakin siya ng lipunan na pinagaling niya. Hindi ilayo sa lipunan, kundi ibalik siya sa lipunan kung saan siya kakabila. Yun po. Maraming salamat. Well said. Ano ba yan, kasi medyo late ka ngayon, so nakalimutan ko yung tanong mo ulit. Ano po ang natutunan mo sa pagkatao ni Senator Tingko? Naguna niyo po nabasa yung script. At saka sabi ko na rin po, the fact na superstar po ang action star na bida. Ano po ang dapat? Ayun nga, dahil late ka kanina. Sorry. May sinabi mo nga na mga childhood hero ko itong dalawan to. So kaya parang sobrang nakakaano na ako yung gagawa ng pelikula nila. Sobrang parang grateful ko sa nangyayaring ganito. Pero yun nga, nung nabasa ko yung script ng una, tapos sasundan pa ng mga meeting namin ni Senator Greg, doon pa nakita na parang kulang. Ang dahil pang informasyon na dapat ilagay. So ando kami sa ganung sitwasyon na parang kailangan pa namin magdagdag, habain pa to. Kaya pumasok sa idea namin ni Atty. Tupacio na gawing series kung sakali. Kasi ang dami. Nakakapag tanggalin, bawasan. So, pero wala eh. Kailangan natin ng yung running time. Gusto pumasok sa ganung oras lang. Kasi siyempre habang tumatagal, malaki yung gastos. So pero yun, nakakatuwa. Pero sinya sana suportahan natin itong pelikulan to. Hindi lang to, actually may ibang pelikulang Pilipino pa. Para kahit paano, may mga producer na gaya na Check Mike na muli igagawa uli ng pelikula. Kasi nang medyo nagpupulang sa atin ngayon, yung mga investor, mga producer na gumagawa ng pelikula. Kasi nga, parang mas tinatangkit na nila mga Korean novela, Korean movies. So, pakita natin na kaya natin gumawa ng ganong klase ng quality. So, yun. Gusto ko lang dugtungan, Mel, yung tinanong mo. Sa inyong dalawa, Direk Abdel at saka si Direk Chester, may pressure ba? Because this is a biopic, isang kilalang Yes, actually po. at ang itidirect nyo ay isang Senator Robert Padilla. Actually, meron po. Actually, lang sa amin nag-synergy meeting ni Direk Abdel sa bahay namin. Napunta kami, kita kami. Araw-araw kami magkasama Direk Abdel. Sinusundo ko na nga siya para makausap yung dalawa kung paano namin ito tutulungan. Kailangan namin kasi mag-combine kahit paano. Direk Abdel is siya po ang ano ko rin. From assistant director ko, naging associate director ko at ngayon co-director ko na siya ngayon. Nakita ko na masipag siya at kailangan namin pagtulungan itong pelikula to. So, may pressure kasi siyempre, sino ba naman di ba may pressure? Yung idol mo, dalawang idol mo, ginagawa yung buhay niya. Yung siya naman, senator na yun. Tapos, ito pa isang idol ko sa negosyo, Secretary Mike. So, at ang idol ko na andito, tapos siyempre si Sir Eric na Palangka award-winning na na writer na parang hirap bawasan ng kwento niya. So, yun ang pressure sa amin na paano namin sana may tawid kami ng maayos yung pelikula. Na maintindihan ng tao, mararamdaman niya yung gusto namin paramdam. Kung paano ba magmahal ang isang bayani talaga. Actually, yun po kasi ang mahalaga sa panahon ngayon. Direk. Yes po. Direk, gusto ko lang klaruhin baka isipin nila. Hindi ko pinipressure kahit sino dyan. Hindi po, wala po. Oo.
Pagka hindi lumabas na maganda yung pelikulang yan, I will make sure na hindi na kayo magtatrabaho sa industriya. Grabe yung pressure. Maraming pressure. Pressure yun lang. Konti lang naman yun. Hindi na pressure. Okay. Alright. Nalaman ko po na ang younger baby ko ay you did play by Paolo Tumama. And then of course the older baby ko is Nag-older. Mature. Ano po yung percentage kaya ng kwento ng older. Gloria and the younger and the mature baby? Halos 50-50 yung yung hatian. Si Paolo Mabao will do yung kanyang few days, PMA, at saka yung mga first assignments sa kanya. Senator Robin will start from the planning, doon sa pagpaplano ng pagbuo ng RAM hanggang sa nagkaroon na ng EDSA revolution hanggang sa nagkulit. Ay, Direk Abdel. Yes po. Direk Abdel, idagdag ko lang surprise sana ito. Kaya lang siguro pwede ko nang ibunyag dito sa press ko na ito na may negotiation pa tayo na yung older Jane Umali na makakatambal ni Senator Robin, dininegotiate ba namin baka pwede si Miss Sharon Cuneta. Pero hindi pa po tapos ang negotiation. Seryoso? Ito lang na siguro hindi naman nagbisinigula. Yung taon nito. Ito na po siguro ang kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. Hindi nyo yung isang historical film tapos ang gaganap mature na rin. Nakakatawa po ito. Sana po, magkatotoo, natatawagan mo na rin si Ma'am Shawi. Susubukan po namin. Oo, baka pwede makapush ng konti. Opo. Kasi mas close kayo sa kanya kaysa sa akin. Kung sino yung gaganap sa certain stages ng Kala ko wife. buhay ng karakter. Actually, pinapaliwanag naman nila kina Senator Robin na itong kwentong ito, kwento ng pagkamulan. Ang tawag nila dyan ay politicalization. Pinagdagto ko na pag nasugatan ka sa armadong kong galing, pag nabuhay ka, madaling gumaling. Pag nagamot ka, nadala ka sa operating room. Pero yung sugat na dulot ng personal mong nakikita na paghihirap, yung mga tinatamaan sa crossfire sa armadong tunggalira. Diba sabi na pamahalaan, pinaglalaban lang yung mahirap, yung naapi, yung mga biktima ng kawalan ng justisya. Yun yung sinasabi ng rebelde. Nasaksihan namin ng personal. Pati si Senator Robin, at si Sekmay. Yung tulala na mukha ng babae, lalaki, bata, matanda. Nasunog yung bahay. Gibayo yung area. Inabuso yung mga anak. Hindi naman nila invento yung armadong tunggalira. Bakit sila ang nagiging biktima? Yun na yun yung ibig sabihin ng pagkamulan. Na mula pa nung ako'y bata, hanggang sundalo, naging rebelde ng senador, inasaksihan ko. Yung mga sugat ng pagkamulan na yan, hindi gumagaling. Nasa puso yan. Yung sugat sa katawan, gumagaling. Pero yung sugat sa puso mo, sa pag-isip mo, yun ang ibig sabihin ng pagkamulan. Ito yung kwento ngayon. Thank you. Maraming yes. Gusto ko lang sagutin kanina kung yung pressure dito sa pelikula ito. Kakaiba itong pelikula ko, hindi katulad ito ng Andres Bonifacio kay Jose Risa. Kasi yung mga yon, marami nang gumawa. At ang iba dyan, anong tawag dito? Pag nag-google ka ng mga datos, very general. Hindi ka katulad ng buhay at buhay sa Senator Ringo at ang yung kaganapan sa nasasagot. Very detailed yung nasa Google. Ano ibig sabihin nito? Kailangan mangyayari kami na maging tama sa pagpagdaan. Kasi available pa eh. Pag ilagay mo, gigilgan mo ang pangalan ni Senator Ringo, lalabas sa picture niya, lalabas sa mga spot niya. So, yung mga ganon, pati doon sa
mga kaganapan sa kasaysayan sa ating sasangkot, madaling makuhuli. Kaya madaling mapinpoint, madaling malaman kung yung manonood ba ay niloloko na namin o mali ang aming pagpalahat, madaling mapunta. So yun po ang isang bagay na pinag-iingatan namin. Salamat. Thank you, Direk. And of course, this time we have June Lalin of June. June, halika ka. Please come forward. May malakas ang boses ni Naniniwala na akong matindi itong presko natin. Dumating ka eh. At kaya ganito tsura ko in-offer na ako ito, ito pa ako ng mga nanatahari. Pinapakita ko sa kanya na bagay ako. Parang niya. Pwede. Friendship, siya ka ba? Pwede ka pa yan? Cardinal sila. Parang in-offer niya ako. Nasyak na siya sa talent dito. Nag-iisipan niya. So, nagpapagkakaka niya, nagganito yung tsura ko pala hindi siya makabakaw. Pero yun na, congratulations to Senator. Kami na hackers. So, excited. We're so excited kahit kung maingay sila. Yung ingay po nila, excitement po yun na huwag niyo pong isipin na nagchichismisan sila ng iba. Yung excitement po na inilalabas sila kaya mag-iingay sila. Pero yung maingay sila, we're also excited about this project, about the kanyang mabibigan. Kasi yung nakita naman yung friendship, Atty. Pasio sa hindi nga resort word mo. Sa Soler, ako, napipili si Ian, sa Soler, nakita kami. Sobrang excited siya dahil tinanggap ng mga senator na pamilya. Yung awkward niya na naman niya dito. Talagang sobrang yung excitement niya. Talagang yung niya kami trinit sa isang restaurant sa amin. Pero yun nga, ano nasasabi niyo na Senator na we're attorney to pa, parang really count ito na siya nga mag-produce ng pelikula ni Senator Bingo Ronasa. Plus, ito pa hindi. Ano po eh? Ako, hindi totoo yan. 1987 na ako pumasok sa showbiz na kung nakapag-imoy. Talagang sinasabi ng batch niya, 54 na lang. Hindi na yun pwede. 16 years old ako nagsimula. Tagal natin eh. Tagal na natin. Nakita ko lang yung mga iba't-ibang babae. My goodness. So, kaya niya sinasabing ka batch niya. Pero yan, hindi ko naman manugan yung sisikaw na sa tsaka na iniwanan mo. Okay, natagalan natin sa pelikula. Yan, natagalan natin sa pelikula. Talagang siyempre, maaabot yung maturity mo. Gusto mo yung pelikula, sulat mo gumawa mo ng Andres Bonifacio, yung gagawin din namin yung president sila. Talagang nakalinya po kami doon sa mga bayani. Talagang gusto ko talaga yung mga bayani. Parang naman po sa akin, nung dumating ito, si Gringo, sabi ko, ito yung bayaning buhay. Dapat gawin natin ito. Ito na yung panahon. Kaya ko, siyempre, tapos si Atty. Pasio pa yung producer, na alam natin walang inakasasan ito. Isa rin katulad natin ito na sasahangin kung ano yung hindi sumasama sa alon, ito pa talaga yung tamang grupo. Kasi kung gagawa po tayo ng ganitong pelikula, dapat kung ano yung mga tradisyon, kasi katulad po yung sinabi ko kanina, yung sa unang salita, huwag na natin kalimutan na tayo mga Pilipino, nagkaroon tayo ng kalayaan dahil sa revolusyon. Sabi nga ni Sir Greg kanina, hindi tayo kilala ng mga kalaban natin. Tayo, mga Pilipino,
sa buhay natin, sa dugo natin, sa puso natin, sa isip natin, revolusyon natin tayo. Gusto natin ng pagbabago. Ang kailangan lang natin, magkaroon talaga tayo ng mga salamin kung sino maglililig sa atin tungo doon sa pagbabago. Kasi pag-usapan nga namin kanina sa meeting, ang daming sumisigaw. Ang daming, sabi nga ni Sir Greg kanina, pati sa ilong, pati sa tenga, lumalabas yung utak nila. Pero wala naman sila mga puso. Kailangan po natin maipakita dito, sa pelikulang ito, na subukan naman natin mag-usap-usap gamit yung puso natin. Kasi lagi na lang tayo nag-uusap, tatak sa tatak, lagi naman nangyayari. Umpisahan natin sa puso natin dahil inukit ang bansang ito, ang bayang ito, sa puso ng ating mga bayani. At yan po ang nasa puso. Magaling pa si Senator Robin, si Pinoy ang expert. Talaga naman, mahihigaan ka, di ba? Kanina, nung nagsasalita ka about Senator Ringo, no? Parang inuusip ko, talaga na-campaigning na. Senator, babalik ba kayo sa Senado? June, sasagutin ko na yung unang baka gusto mong itanong, tinanong kay Senator Robin, kung ano pakiramdam niya, ginagawa na yun yung papel natin. Baka gusto mong itanong, ano naman yung pakiramdam? Sige mo, Tama. siyempre, si Robin, no? Siyempre, magaling na senator, pero hindi natin maitatago na ang galing niyang actor, di ba? Ang daming pinagdaanan, talagang iba't ibang klaseng role. Tsaka, nakita ko nga sa meeting Malacanang, no? Si Senator rin ba yung special participation siya doon eh. Talagang galing, di ba? So, Senator, ano yung nararamdaman nyo na ito finally si Robin na ito mas mahaba na. Kasi hindi ko sasabihin na si Robin ang gagamit sa inyo kasi kinamit na tayo sa meeting Malacanang eh. Pero ito, talagang buong istorya nyo na, buong buhay nyo na po yung isa sa pelikula at siya yung leader. Wire po tayo, sorry po, Sen. Wire po tayo. Mga mahal namin kasama. Ang sexy ko dyan, nalulunod ako. Na-overwhelm ako dahil wala ako sa category. Nung tinatawag natin, tinagurian natin bayan. Wala, ordinary soldier ako. Pangarap lang. Pag-retire siguro, nanalan, parapat-papat. Isinubo sa sitwasyon. Alam mo yun, ang nagsasalita ngayon. Ng mga dati mga senior namin. Nung panahon ng pagbabago, pag makikalanan ng reforma, actually, napitan namin sila. Karamihan sa kanila iwas susoy. Pero, pipilisi ko lang. Hanggang po ba, ang mga namuno sa reform movement, mga kapitan, mga tinente, ako yung pinakasin ko. Nagkakilala ko, ahead of my time, as colonel in military history unit. So, ako yung sisino ko. Hindi naman ako pwede mag-ibig. Sabi ko, pero balik tayo sa pangalawang tatanong. Kung saan ako utusan na pumunta sa bayanan, doon ako. Sinabi, balik ka sa Senado para mag-tandem kami ron. Senator Robin, balik ko sa Senado. Kung sinabi, security guard ka, Secretary Mike, security guard ako. Saan ako sasaba? Doon ako sasaba. Sa tingin ko, June, nakakamang na rin ako. Can you imagine, 17 years sa sundalo, 15 taon na rebelde, 21 years sa senador, 2.5 years sa cabinet. At tatanda naman susugan, mga katawan, sa loob at labas, mga pagkatao, wala na siguro mahihingi pa sa akin yung ating minamahal na inabayan. So yun, saan ako saan? Doon ako. Sinunod. Hindi ito importante, sigurado ba tayo mananalo dyan? Hindi sa akin importante na manalo ka. Importante tumayo ka at lumaban para sa samay. So, very well said, Senator Ringo. Pero ito, natatanda ko nung 1986, yung mga tao, pag nakikita yung headlines sa mga dyaryo, nandun yung picture sa Senator, di ba? Akala nila, mukhang mati ni idol. Ganun lang hindi talaga dati, di ba? So, sino naman gaganap na yung Ringo? Meron na ba? Kasi the last time nagrasa si
attorney, no? Yung sasagot niya, hindi kailangan namin pagkakataon. Hindi naman may rin. Tapos sa akin din sa Senator Rubio. Pero sasagot ko sa Senator Rubio, baka hindi pa panahon. Ito may kasasapan na. Nagsasama tayo lahat para sa project na ito. Para ikwento yung kasaysayan ng isang bayan ng Pilipino. Thank you, Senator. Pero, hindi dito isa sa naman. Kasi for sure, pag si Senator Robbins, ang dami Doon sa lilig, doon si Mrs. Sinasa. Konsultan ko po si Senator Rubio. Isa lang. So, isa sa Isa lang daw, para hindi kayo. Kay Robbie, piling ko, mas marami babae kasama sa piling. Kesa sa mga lalaki. Batch! Ano ba yan? Batch! Pero anyways, ang sarap diba, Secretary Michael, ang mga tao ngayon pala, actually hindi na naman pala na-understand. They're so excited to watch this movie. Ano kung sasabi? Actually, ang kumimil ko lang sa industriya, nakita ko yung talent ng Pilipino, yung galing, pagpaglan, yung lahat na nasasabi ko na gawa ng pelikula. Kaya, ako mismo, talagang talagang tumata ng industriya. And I really like that Senator Rose, kasi kagam ng business niya. I really hope Senator Anasan will also be there kasi kailangan pala lang sa industriya, mayroong isang comparative advantage ang Pilipinas. Bukod sa maganda yung kanyang natural resources, ang maganda yung kanyang mga dagat, maganda yung mga tao niya, magagaling. Itong industriya ng pelikula, kailangan natin palakasin. We were ahead before, and we should be ahead even now. Talo natin yung mga ibang bansa. Magagaling ang mga Pilipino. Simula daw ang isisanasan. Ang pinag-announce siya. Hindi, si Sharon nga sinabi eh. Attorney, Puro tingnan. pero iba-ibang stages. Hindi na siyempre may iba't ibang stages, iba't iba. Baka yung mas batang misasanasan si Myrtle. Huwag na kayo yung umagal dyan. Sasayahin pa natin si Atty. Topacio, okay? Anyway, congratulations! Ang mga ng pelikula. Baka nalaan yun. Baka nalaan. Pagkakasas na ako. May pakiusap lang ako sa ating mga kaibigan, mga kasamahan dito. Kung pwede po, ininig lang po tayo ng konti. At sisimulan na natin yung ating friend. Alright? So this time we have Romel Gonzalez. Mel. Senator Rubio. Ako. Hindi po. Nakikisok po ako kay Senator Rubio. Ako na sa gagamit ko na lang halimbawa kung paano kami nagkakalala ng decision natin. Nasa Red Cross siya. Nasa sa support sa alam mo, Red Cross, medical technologies, hingin ng dugo. Ilang ng dugo binigay ko lahat. Yun ang example ni Senator Rubio. Ayun. Ano po, siyempre, alam niyo po, yung isang bagay, marami pong pagkakahawig kasi pinipilit kong ihawig. Kasi talagang idol po namin siya. Pero yung isa talagang hindi po talaga, siguro kambal, yung pagmamahal po sa bayan talaga. Yung po talaga yung, kahit saan po, kahit matagal po kami hindi magkita ni Sir Greg, na taon, basta nakita ko si Sir Greg, talagang pati pa ako po nakasaludo dyan. Dahil ganun po talaga yung pagkataas ang tingin namin sa kanya. Dahil bihira po yung binigyan ng ganun na pagkakataon.
At hanggang ngayon, kinakapit ko po sa sarili ko. Binigay sa kanya yung pagkakataon para kahit presidente ng Pilipinas, kaya niyang gawin yun eh. Pero hindi niya ginawa. Talagang yung kanya, unahin natin yung bayan. Siguro yung po talaga ang pinakamatindi. Bukod po yung lahat ibibigay namin sa asawa namin. Asawa po asawa. Kaya Senator, yung naman po, mapapanood po ba kayo sa movie kahit inakamit? Decision po yan ng producers, ng directors, kung akma sa katayuan sa edad ko, sa siguro sabihin natin maturity, sa experience, kung may papel ako ron. Pero hindi ko mahalaga sa akin. Ang mahalaga, nagkausap ko ni Senator Robin, yung crew ni na director, sina Senator Lamay, sina Atty. Ferdy, at nagkausap kami, hindi sa pag-iisip, kundi sa damdamin namin, ano ang objective ng biopic. Bakit tayo nagkasama-sama? Yun po ang kailangan masagot sa pagkita ng biopic. Alam po, Senator, ano po yung nangyayari sa buhay ninyo? Gusto yung kapakita sa bayan ng Pilipinas? Kaya naisasaksa po. Mabuti po, naitanong din niya. Ano mo ang pangalan niyo? Romel Gonzales. Noong unang panahon, yung mga bayani, hindi naman mga superstar. Ang tawag nila sa heroes noon, pangkaraniwang mga mamamayan, babae, lalaki, bata, matanda, nagsama-sama para gumawa ng para sa bayan. Si Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, Gregorio del Pilar. Wala pang Republic of the Philippines noon. Nagsama-sama, mga imperfect nito mga Rizal, alam mo niyo man, Rizal, may Lichumulo yung iba hindi. Nagsama-sama, nangarap, nagdasal, nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay para itayo ang isang republika na wala pa noon. Yun ang batayan natin para sa sinasabi natin mga bayani. Yun ang batayan para sabihin na yun ang pinakamahalagang mensahe na kailangang maiparating ng biopic. Maraming pong salamat and congratulations. Thank you so much, Romel. And of course, this time we have Alan Santon. Wait po tayo, please. Congratulations po sa movie. Na Alan Santon from Stars of Senator, kamusta po? Yeah, yung tanong ko lang, I don't know kung ang sasagot ito yung writer or yung director. Parang ipapakita rin po ba dito yung kung gaano katindi yung mga barilan at mga bakbakan sa mga sapano na napakadugo, di ba? Marami din bang makikita mga action dito na ano na? Yes, actually, breakfast mismo ni yun, ni Senator Robin, yung karoon ng konting action. Kasi nga siyempre, isa mas kilala. Kaya ginawa talaga namin na magkaroon ng mga action. Sa part niya. Kasi siyempre yung part nung Iyera kasi is kay Paulo, Lumabaw. Doon siyempre, hindi mawawala yung kay Senator Robin. Meron din. At syempre yun yung aabangan din ng tao. Yes, Yung opo. action ni Senator Robin. Puno talaga ng action ng buhay ni Isa. Sisagot niya siya sa Senator Robin. Ang tanong pa naman po, nung nalaman namin na parang may tendency na sa Miss Sharon yung magiging leading lady niyo dito, gaano kayo na-excite? Nagbabalik mo ba kayo together? Kasi panapad kami nung maging sino ka man nyo, diba? So, how excited you are? At kung patuloy po yun, ano po yung aabangan sa inyong dalawa dito? Ngayon ko lang kasi nadinig. Parang gusto ko sabihin kay Direk, ano natin unahin yung mga eksena na yun? Hindi naman po, seriously. Malaki ang mayaambag ni Ma'am, ni Sharon. Pagka doon sa mga dialogan ba. Siyempre alam naman natin na magaling na dramatic actress si Ma'am. So ang laki ng mayaambag niya kung doon sa parte ng buhay ni Sir Direk. Doon papasok si Ma'am. Kasi yun yung madrama, napakadrama nun. So sana. Bukod doon sa, kasi ang nakakalungkot lang doon sa script,
binasa ko, wala nang labi-dabi movements doon sa pagkakas. Yung drama na eh. Drama na sa Yung nga ba yung susunod kong tanong, kung sakali po bang magkakaroon ng kissing scene, kumbaga papayag mo kaya papayag kaya si Mrs. Mariel? Oo naman, saka dapat may kissing scene. Yun yung, diba pagka nasa peligro na yung asawa ko, siyempre may kiss yun. Ang pag-ibig ko siya. Thank you po. Looking forward po kami dyan sa pelikula lang yan. At yung team up ninyo ni Ma'am Sharon. Thank you po, Senator.